Ang bagong utos ni Jesus ay pag-ibig. Ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak, at ito'y gagawin niya agad. Ang ebanghelyo ngayon ay mula sa katapusang bahagi sa huling hapunan. Umalis na noon si Judas upang ipagkanulo si Jesus. Ito na ang mga huling sandali ng kanyang buhay sa mundo bago siya dakipin at pahirapan hanggang mamatay sa krus. May dalawang kaisipan ang naisabihin ng ating mabuting balita sa araw na ito. Una, ang nalalapit na kamatayan ni Jesus ay siya ring pagluluwalhati sa kanya. Ibig sabihin, malayo sa kaisipan ng mga tao noon na ang kamatayan ay tanda ng pagkatalo o pagkabigo. Bagkus ito ay isang pagtatagumpay at pagluluwalhati dahil sa pagkabuhay na maguli ni Jesus. Ikalawang kaisipan, pagkatapos ng kamatayan ni Jesus, ang tunay na tanda ng pagiging mga disipulo ni Jesus ay ang pag-ibig nila sa isa't isa. Ang magiging sukatan ng kanilang pag-ibig ay ang pag-ibig ni Jesus na ipinarana sa kanila, at ito ay ang pagmamahal na hindi sinusukat. Ibig sabihin ay handa rin nilang ialay ang kanilang buhay para sa pagmamahal nila sa isa't isa. Ang kapatirang pagmamahal ng kanyang mga disipulo, ang unang saksi sa bagong buhay na ipinagkaloob ni Jesus para sa lahat. Ayon sa katekismo ng Iglesia Katolika, ginagawa ni Jesus ang pag-ibig na bagong kautusan bilang pag-ibig niya sa kanila hanggang wakas. Ipinakikita niya ang pag-ibig ng Ama na tinatanggap niya bilang pagmamahal sa lahat. Tinutularan ng mga alagad ang pag-ibig ni Jesus na tinatanggap nila. Kaya nga sinasabi ni Jesus, kung paano akong mahal ng Ama, minamahal ko rin kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. At sinabi rin, ito ang aking utos. Magmahalan sana kayo tulad ng pagmamahal at pag-ibig ko sa inyo. Ang araw-araw nating buhay bilang mga disipulo ni Jesus ay nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para ipakita ang pagmamahal ni Jesus sa mga tao. Minsan, natutokso tayong piliin ang mga mamahalin natin o mamahalin lang natin ang iba dahil sa ilang gantimpala o saya na pwede nating makuha bilang kapalit. Ang ganitong uri ng pag-ibig ay hindi tunay na pagmamahal sa tao, kundi pagmamahal sa sarili. Hindi ang ganitong uri ng pagmamahal ang magtutulak sa atin na maging tanda na ibigay ang ating buhay para sa iba. Para maging tunay na alagad at saksi ni Jesus, tayo ay magmahal ng walang sukatan. Magmahal na hindi naghahangad ng kapalit. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa. Makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Gawin nating batayan ang pag-ibig ayon kay San Pablo Apostol
sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto. Ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa masama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. Suriin natin ang ating mga puso kung gaano rin ba tayo magmahal. Ako ba ay matiyaga at mabuting kalooban? Ako ba ay mainggitin, mayabang, o mapagmataas? Magaspang ba ang aking pag-uugali? Mapagbigay ba ako o makasarili? Hindi ba ako magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa? Lagi bang kabutihan ang laman ng puso at isipan ko? Hindi ba ako sinungaling at laging totoo lang ang sinasabi? Matiisin ba ako at mapagtiwala? Puno ka ba ng pag-asa hanggang wakas? At sa buhay